sir, hindi nga. Kasi kapag papakinggan mo, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Parang extortion ano? Parang nagsasuggest. Nabayaran mo na lang ako ng 300 million pesos para manalo ka ngayong eleksyon. Dayain na lang natin ngayong eleksyon. Pero misunderstood daw si chairman. Ang ibig sabihin daw niya, yun daw ang magagastos mo sa eleksyon na ito para manalo. Pero sir, ang allowed na gastos lang ng isang congressman ay 3 pesos kada botante. At 300,000 lang ang botante doon sa distrito niya. Ibig sabihin, ang gastos, 900,000 lang dapat. Bakit mo sinabing 300 million? Sir, hindi nga. Sir, pagkatapos ng pag-file namin sa Supreme Court, marami pong lumalapit na report kay Attorney Harold Respicio na pareho po ang experience. At sir, merong na-record na mataas na opisyal doon sa COMELEC, wag muna nating banggitin ngayon, dahil yung record na yan ay lalabas. Meron po na So ito nga, pagpatuloy natin yung ano nitong COMELEC na ito, no? Itong tawag nga ni Ka-Eric dito sa COMELEC ay COMELECted. At may nabalitaan din ako na sa Cavite, mayroon ding na-disqualify na isang mayor. So walang patawad, no? Mayor, congressman, sino pa yung iba, party list, talaga pag wala akong masabi dito sa COMELEC to. Ito yung ilan sa mga mga reaksyon ng mga tao dito, no? Impeach George Garcia at ito pa, impeach na si Mr. Bean, George Garcia. Pinaka-yung chairman ng COMELEC. At ito ay liwanagin natin, nagbabasa lang po tayo dito at magbibigay po tayo ng ating opinion at reaction. Opinion ha, opinion. At ito, base lang po ito sa nakikita natin dito, no. At ito po ay dito po ito sa isang ng AC Minay, at ito nga po yung mga sinasabi ng mga tao, no. Impeach George Garcia. At balikan natin tong video ni ito yung si Attorney Respicio. Ito medyo mabigat itong mga binitawan ni Attorney Respicio dito, no. George Garcia. Ito sila ni Attorney Respicio, sila yung kasama ito sa nagpapile ng disbarment o ano pang ibang nila sa Supreme Court nung nakaraang araw, no. At kasama yung isang tumakbo na congressman sa Bohol. At yun na nga, di ko na alam, mukhang hindi nabalita sa mainstream media. Daming mainstream media nag-interview sa kanya, pero wala man akong nakita kung may binabalita ba. Tunayan po na tumanggap na 25 million pesos mula sa isang local candidate. Ang problema, tumanggap din mula sa kabilang kandidato. Ang problema ngayon, sinisigil na, sir! Nasaan na yung ibinayad namin sa inyo? Sabi, i-refund na lang daw. Pero mabigat yung mabinitawan dito ni Attorney Respicio. Okay, kung sa bagay ay kayang-kaya na ni George Garcia yan. Kayang-kaya yan. Ang problema, nabayaran na daw yung mga ibang commissioner. Abangan po ninyo, lalabas po yung recorded na video na iyan. Ang problema po, sabi, bawin na lang ako sa protest. Nag-protest ka naman eh. Kaya pala nagkabali-baliktaran na yung resulta ng eleksyon ngayon. Protest daw. Tandaan nyo ito si Abante, di ba? At yung kalaban niya na kaya nabaliktad yung desisyon ng COMELEC. Ang binuto ng mga tao ay yun si Uy, at sabi ng taga-COMELEC ay hindi ka Pilipino, ikaw ay isang tapos dahil si Abante ay nag-petition sa COMELEC, kaya nanalo. Kasi po yun sa nakikita natin. Ito na sinabi ni Attorney Respicio. Nakasingil na yung nagbayad, pero babalik ta rin sa huli para mabayaran din yung kabila. Wow! Mga taga-COMELEC, ano ba naman yan, sirs? Ngayon po, pinag-uusapan po natin ang mga pagkakamaling nangyari ngayong eleksyon na ito. Kung titignan po natin itong context na ito, mga aligasyon na pambabayad sa COMELEC, at doon sa obserba mismo doon sa ground,
na irregularity sa pagpapatakbo ng eleksyon, everything comes together. Ang una pong obserbasyon ay yung maling paggamit ng software. Ang sabi po ng batas, ang software na dapat tatakbo sa makina ay yun ang ma-audit. Pero iba po yung inilagay sa makina. Kapag iba na po ang version at iba na po ang hash ng software na yun, iba na po yung nandun sa loob ng makina. Chairman George Garcia, tanong ko po sa inyo, nandun ba sa loob ng software yung daya? Ipakita mo na lang kaya yung software, i-open source mo at kami ang mag-aral, makita natin kung ano ang nasa loob nun. Ang isa po pong pagkakamali na Nako. Ito, ano kasi ito siya, no? Expert ito. Pagdating sa computer, kaya alam na alam niya, no? Tayo, hindi naman tayo expert, no? Paano lang tayo, no? Marites lang tayo. Marites lang tayo, pero marites tayo, pero ito, na dahil marites nga tayo, mulat na mulat yung mata natin sa nangyayari sa ating paligid ngayon. Mulat na mulat yung mata natin, kitang-kita natin kung paano tayo minamanipulate, minamanipulate ng mga nakaupo ngayon. Dahil ito yung palagi nilang ginagawa dito sa ating mga Pilipino. Minamanipula nila ang mga Pilipino. Kagaya lamang yung bago sa DOTR. Sabi ng DOTR, 50% discount. Handog ng Pangulo. Handog ng Pangulo. Bumibili ka ng ticket, isa. Tapos may libreng 3. Handog ng Pangulo. Sa mga ganun na bagay, yan po ay isa po yung pagmanipula. Dahil pira naman po ng bayan. Bakit laging dinidikit nila yung pangalan na Pangulo? Diba? Pwede namang sasabihin, mayroong libreng sakay ang MRT3, over 50%. Tapos, wala nang dikit-dikit yung sino pa yung mga, sabi nga ni Rapi Tulfo, Poncio Pilato. Kung sino pa yung mga ano dyan. Ito ay naglalabas lang po tayo ng opinion natin sa nakikita natin araw-araw dito sa ating paligid. Tuloy tayo, attorney. na naobserbahan ay yung transmission. Ang sabi po ng batas, dapat dire-diretso mula sa independent automated counting machines papunta sa mga servers. Sabay-sabay, COMELEC servers at sa mga transparency servers. Para nga naman kapag nandaya ang COMELEC, huli ka agad ng mga transparency server. Pero inamin mismo ni Chairman George Garcia, kinokolit pala nila bago magpadala doon sa mga transparency server at pinapadala nila cumulative every 15 minutes. Anong ibig sabihin po nito? Na manipulate po yung data mula sa mga automated counting machines bago pumunta sa mga server. Labag po yan sa batas, illegal po yan. At yun po yung dahilan kaya pinapadisbar natin si Chairman George Garcia at mga commissioner. Yun po ang dahilan. Kaya nananawagan tayo sa National Bureau of Investigation para investigahan. Ito lang, no. Kung makikita natin sa mga dito sa social media, kasi dito lang naman tayo medyo nakikita natin, no, sa mga pangyayari natin. Pag magbabasa kayo sa mga comment at reaksyon ng mga tao, ay talaga naman bugbog sarado itong kumilik na to. Lalo na ito si George Garcia. Di ko nga alam kung mayroon pa bang ano ito si George Garcia, pero pag nakita mo siya nagsasalita sa mainstream media, confident, confident na malinis, Kaya kayo na po ang umpisa pa lang nito sa bagong mag-election, kitang-kita nyo naman yung mga aligasyon patungkol sa kanya. Mayroon pang lumalabas diyan na account doon sa ibang bansa na napakalaking halaga, napakalaking halaga. So yun, kaya ito. Ang kanilang illegal na paggamit ng software, illegal na paggamit ng computer equipment na nag-interfere sa ating election process dahil yan po ay krimen. Yan po ay paglabag sa batas ng eleksyon. At kayo mga commissioner, kayo ang responsible ng pag-implement yan. Dapat po kayong makulong. Ngayon po, itong suggestion ng grupo ni Mr. Greco Bilgega na gumawa ng manual counting alongside sa automated counting machines at gumamit ng blockchain para secure yung transmission at ma-maintain yung integrity ng data, consistent po yan para maiwasan itong mga nangyari na daya na ito. Ang una po kasing daya na pwede... Dahil kung titignan nyo, sa absentee voting, sa OFW, pati dito sa mga kapulisan, mga media, yung absentee voting, lahat po yan ay Duterte. Kitang-kita naman, yung mga resultang nakita natin sa social media ay nanggagaling naman yan sa Kumilik. Di ba? At magtataka ka
kung bakit mayroong dalawa ang tataas ng boto ng dalawa, although tinambakan pa rin ni Bongo at saka ni Bato, pero mataas bigla silang lumabas. Hindi naman lumabas yan sa mga, alam nyo na, mga sorbi-sorbi, at pagdating doon sa mga kampanya, parang hindi naman sila gaanong tawag doon, gaanong pinagkaguluhan pag nangampanya sila. Kaya magtataka ka kung bakit nakakuha sila ng ganun kalaking boto. Ha?